Hinamak na manugang. Kabanata 956 itinaas ni Alex Dixon ang palad, isang gintong liwanag ang sumilay mula sa gitna ng kanyang palad at pinalibutan siya. Malamig siyang humarap at sinabing, "Isa ka lang hamak na demonyo, at gusto mo pa akong takutin, kung ganoon, papatayin ko siya kasama mo." Pagkatapos sabihin yon, mariin niyang iwinagayway ang kanyang kamay at ilang gintong espada ang natusok ni Qi. Ang Sword Chi ay mabilis na lumipad palabas, ngunit ang mga galaw ni Jiao Su ay talagang naging walang katulad na mabilis, at ang kanyang anyo ay kumikislap habang siya ay umiwas. Puchi-puchi, ang kanilang Sword Chi ay tumagos sa puting dingding, nag-iwan ng ilang malalalim na gasgas sa dingding. Si Jiao Su ay nakasabit ng patiwarik sa kisame, puno ng takot ang kanyang mukha. "Alex Dixon, papatayin mo ba talaga siya? Kung mamatay ako, hindi rin mabubuhay ang babaeng ito." Sa walang malasakit na ekspresyon, iwinagayway ni Alex Dixon ang kanyang kamay at nagpadala ng ilan pang sword energies. "Walang kinalaman sa akin ang babaeng ito, kung mamatay siya, ano ang kinalaman nito sa akin?" Ang lakas ng espada ay gumalaw ng casual at lumipad papunta kay Jiao Su. Walang pagpipilian si Jiao Su kundi ang gamulong ng ilang beses at umiwas ng masama. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakuha ng Sword Chi at talagang lumiko sa ere, parang tracker, lumipad muli ito papunta sa kanya. Walang pagpipilian si Jiao Su kundi umiwas ng paulit-ulit. Ilang sandali, napuno ang silid ng mga lumilipad na sword lights at golden lights. Dahil hinabol ng Sword Chi, si Jiao Su ay nagngangalit din, at sa isang dagandong, ang itim na gas na tumatakip sa kanyang katawan ay agad na lumaki. Agad siyang tumalon sa kisame at sumabit doon, pagkatapos ay mabangis siyang sumugod kay Alex Dixon, ang kanyang mga kuko ay agad na tumaas ng 4 na pulgada, naging walang katulad na matalas, tulad ng 10 maliliit na kutsilyo. Nang malapit nang tumalon si Jiao Su mula sa kisame, biglang kumislap ang figura ni Alex Dixon at nawala sa kinaroroonan niya. Bago pa makapag-react si Jiao Su, isang malaking bronze bell ang biglang nahulog mula sa langit at tinakpan siya nito. Bang, 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 si Jiao Su na nakulong sa kampana ay biglang umungal ng baliw at walang tigil na nagpupumiglas, nagkamot ang kanyang mga kuko sa dingding ng kampana at gumawa ng sunod-sunod na tunog ng paglagos ng ngipin. Narinig ni Alex Dixon ang kalabog mula sa kampana at alam niyang gustong kumawala ng demonyong ito. Gayunpaman, ang Eastern Emperor Bell ay isang sinaunang mahiwagang sandata na nagpapalapot sa vital energy ng langit at lupa. Paano makakawala ang diablo na nakulong sa katawan ni Jiao Su? Ang katawan ng kampana ay patuloy na gumagawa ng mga malalakas na banggaan, ngunit ang higanteng kampana ay nanatiling hindi gumagalaw. "Alex Dixon, bilisan mo akong palabasin," ang nakakalokong dagandong ng demonyo ay nagmula sa loob ng kampana, "kung hindi, mamamatay ako kasama ang babaeng ito." Ikinaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay at tumama sa kanilang anteng-anteng sa Eastern Emperor Bell. Kaagad, ang kahabag-habag na sigaw ng diablo ay maririnig mula sa kampana. "Alex Dixon, gusto mo bang patayin ang babaeng ito?" Hindi ito pinansin ni Alex Dixon, ang lamig ng mukha niya. Sa isang pitik ng kanyang palad, 4 o 5 bola ng Samadhi True Fire ang damapo sa katawan ng kampana at sinimulang sunugin ang Eastern Emperor Bell. Agad na naging miserable ang hiyawan sa kampana. Biglang tumunog ang maislan at maislan na boses ni Jiao Su mula sa kampana. "Alex Dixon, sobrang init, bilisan mo akong palabasin." Ang boses na ito ay labis na naagrabyado, at ito ay hindi makakayanan para sa mga lalaki na marinig ito. Gayunpaman, hindi gumalaw si Alex Dixon, ang tunay na samadhi na apoy sa kanyang kamay ay lalong nasusunog. Ang buong katawan ng kampana ay nasunog na pula at mainit, maging ang mga bonsai sa silid ay nasunog ng mataas na temperatura hanggang sa ang mga dahon ay naging dilaw at nahulog sa lupa. Sa wakas ay inamin ng diablo ang pagkatalo at nagsimulang humingi ng awa. "Alex Dixon, hanggat pinapalabas mo ako, handa akong magtrabaho para sa iyo, tungkol sa babaeng ito, sinisigurado kong hindi niya tatanggihan ang gusto mong gawin sa kanya." Umakto si Alex Dixon na parang hindi niya narinig at hindi pinansin. Ang nakakulong sa katawan ni Jiao Su ay isang pambihirang demonyong nilalang. Ito ay palaging lumilitaw lamang sa kanlurang mundo, ngunit hindi inaasahang na parasitize ang katawan ni Jiao Su.
Ang mga mahiwagang nilalang sa kanlurang mundo ay puno ng mga panlilinlang at tuso, kapag nakipagkasundo sa kanila ang mga tao, madalas silang mawawalan ng kaluluwa. Ang mga dagandong sa kampana ay tumagal ng kalahating tasa ng tsaa, unti-unti itong nanghina at tuluyang nawala ng walang bakas. Noon lamang kinawayan ni Alex Dixon ang kanyang kamay at itinaas ang Eastern Emperor Bell. Nakahiga si Jiao Su sa lupa na may gusot na buhok, ang kanyang damit ay ganap na nasunog at naging abo, at ang kanyang makinis na katawan ay natatakpan ng isang patong ng puting pilak na baluti na manipis na parang pakpak ng cicada, para itong pangalawang patong ng balat na kumapit ng mahigpit sa kanyang kat-anji tanging anyo, na inilalantad ang bawat detalye. Isinara ni Alex Dixon ang kanyang hintuturo at gitnang mga daliri at ginamit ang kanyang mga enerhiya bilang mga karayom, na tumusok sa kanilang mga acupoint sa kanyang katawan. Ubo, tulad ng isang taong nalulunod, sa wakas ay binuksan ni Jiao Su ang kanyang mga mata. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, bakas sa mukha niya ang pagkalito. Pagkatapos, nakita niya si Alex Dixon, noon lamang niya pinilit ang sarili na gamitin ang kanyang mga kamay para alalayan ang sarili sa lupa at umupo. Ako, isang salita lang ang nagawa ni Jiao Su bago niya biglang nakita na wala siyang suot na damit, at nakabalot lamang siya sa isang layer ng translucent white silver armor. Agad siyang natigilan. Sa oras na ito, sinabi ni Alex Dixon, ang sumpa ng Demon God na itinanim sa iyong katawan kanina ay na-activate, at sinapian ka ng demonyo. Naaalala mo pa ba yun? Ginamit ko ang tunay na modifier para sugpuin ang Demon God, ngayon lang pinoprotektahan ng Snow Silkworm Armor ang iyong buhay, at pinigilan kang masunog hanggang sa mamatay ng True modifier. Biglang itinaas ni Jiao Su ang kanyang ulo, at isang bakas ng pagkabigla ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit maya-maya, nagsalubong sandali ang kanyang magagandang kilay, at pagkatapos ay tumingin siya kay Alex Dixon. Tinulungan mo akong tanggalin ang demonyo sa katawan ko? Bakas sa mukha niya ang excitement. Hindi, umiling si Alex Dixon, ang sumpa Demon God sa katawan mo ay nakatanim ng mahigit 10 taon, matagal na itong konektado sa iyong banal na kaluluwa. Kung pilit kong itinaboy ang Demon God, mawala ka rin sa buhay mo. Kung gayon ako na, ang ekspresyon ni Jiao Su ay nagulat at nagdududa, hindi kaya kailangan kong mamatay para maalis ang Demon God. Mahinaong sabi ni Alex Dixon, I promised you before that I will protect your life, don't worry, you won't die. Lumalim ang pagkunot ng noo ni Jiao Su, dahan-dahan siyang tumayo mula sa lupa at mapait na umiling. Natatakot ako na kahit na hindi mo ako mailigtas sa pagkakataong ito. Ang sumpa ng Demon God sa aking katawan, ito ay itinanim sa aking katawan ng Grand Elder ng Wizard Tribe nang umalis ako sa Wizard Tribe ng ilang taon na ang nakararaan. Ayon sa mga alituntunin ng Wizard Tribe, sinumang umalis sa Wizard Tribe ay maghahagis sila ng Demon Curse upang maiwasan ang mga lihim ng Wizard Tribe na ito ay maituturing din sa isang kahinaan, para sa Wizard Tribe na protektahan ang kanilang sarili. Ang taong nagtanim ng Demon God Curse sa kanyang katawan ay hindi na maalis ang sumpa sa kanyang buhay. Sa nakalipas na 1 taon, naglakbay ako sa buong mundo dahil gusto kong alisin ang Demon God Curse sa Wizard, ang kontrol ng tribo. Ngunit sa kasamaang palad, walang paraan sa mundong ito na mapalaya ko ang Demon God Curse. Pagkatapos magsalita ni Jiao Su, natawa siya sa sarili. I'm afraid this is my fate. Kasalanan ko na hindi ko nalabanan ang ayos ng Great Elder ng Witch Clan at hindi ako nagpakasal sa anak niyang may isang mata noon. Tahimik na nakinig si Alex Dixon. Ito rin ang unang pagkakataon na narinig niyang binanggit ni Jiao Su ang nakaraan. Noong una, naisip niya nakakaalis lang niya sa Wizard Tribe, hindi niya inaasahan na tatakas siya sa Wizard Tribe at babalik sa Jiao family para takasan ang kasal. Kalimutan mo na ito, nagkibit balikat si Jiao Su at mukhang walang nangyari. Anyway, everyone has to die, it's just a matter of time bago sila mamatay. I accept my fate, however, I don't feel too bad to be with such handsome man like you before I die. Pagkatapos sabihin yon, bumitaw si Jiao Su at kumandat kay Alex Dixon. Dahil mamamatay na ako, ayoko nang magpraktis ng mind law. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam na makakasama ang isang lalaki habang buhay. Bago ako mamatay, matutupad mo ba ang hiling ko? Mukhang sisuko na siya, hindi man lang siya nag-abalang takpan ang kanyang katawan. Ang manipis na Snow Silkworm Armor ay damaykit ng mahigpit sa kanyang hubog na katawan, na nagpapakita ng mga kurba nito, para siyang nakasuot ng masikip na swimsuit,
ang kanyang baywang, at mahabang binti ay lubhang marahas. Si Alex Dixon ay sumulyap lamang sa kanya nang walang pakialam, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin at umiling habang nagsasalita. Sino bang nagsabing tiyak na mamamatay ka? I have another way. I can let you live. Kabanata 957. May kislap na pagkagulat sa mga mata ni Jiao Su, ngunit nawala ito sa isang iglap, at sinabi niyang nang asar sa sarili. Hindi ba't sinabi mo na ang Demon God ay sumanib na sa aking kaluluwa at hindi na mapapaalis? Dahil hindi ko maalis ang Demon God, mamamatay ako maya-maya. Sinabi ni Alex Dixon, ang paraan na ginagamit ko ay hindi ko maalis ang Demon God, ngunit upang mabuhay kasama nito. Coexistence, nagulat si Jiao Su, hindi pa niya narinig ang salitang ito. I used my power to suppress the demon and make it surrender, sabi ni Alex Dixon at saka tumingin kay Jiao Su. Gayunpaman, gusto kong alisin ang isang bakas ng iyong kaluluwa. Ngunit pagkatapos kong alisin ang iyong kaluluwa, ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa aking mga kamay. Kung pumayag ka, agad kong ibibigay ang spell. Ngayong sumanib na si Jiao Su sa kaluluwa ng Diablo, hindi lang niya nakontrol si Jiao Su, kaya na rin niyang kontrolin ang Diablo at gawin itong hindi makalaban. Hanggat ang kanyang cultivation base ay mas mataas kaysa sa demonyo, kaya niya itong sugpuin at ipasuko. Bahagyang kumunat ang noo ni Jiao Su, matapos mag-isip ng mahigit 10 segundo, tumingala siya at pinalaki siya. Kung gayon ang ibig mong sabihin, simula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Tuma Ngo si Alex Dixon. Masasabi mo rin yan. Ang kanyang banal na kaluluwa ay kinuha niya, katumbas ito ng pag-abot ng buhay sa kanya, patayin man siya o putulin ang kanyang kaluluwa, magagawa niya ito sa isang pag-iisip. Oo naman, biglang ngumiti ng sakit-akit si Jiao Su. Anyway, nakita na ang pamilya Jiao sa mga utos mo, hindi problema sa akin na tawagin kang Master. Master, simula ngayon, tao mo na ako, kailangan mo akong protektahan, huwag mong hayaang ibuli nila ako. Ang kanyang pang-aakit na tono ay maihahambing kay Dixon Jiling, nagbigay ito ng goosebump sa mga tao. Mahina kong Tuma Ngo si Alex Dixon, habarin mo muna ang Snow Silkworm Armor. Inilibot ni Jiao Su ang kanyang mga mata at matamis na sinabi, Guro, gusto mo bang gawin ito sa akin ngayon? Habang nagsasalita siya, humiga siya sa kama at nakashape na pose, na para siyang isda sa chopping block. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, kung sasabihin kong habarin mo ito, pagkatapos ay tanggalin mo. Nagpout si Jiao Su at iwinagayway ang kanyang maselang kamay, hinubad ang Snow Silkworm Armor. Matapos itong habarin, ang kanyang mukha ay talagang may isang layer ng pulang kulay, medyo uminit ang leeg niya, at bumili ng tibok ng puso niya. Bagamat nabuhay siya ng 12-12 taon, ito ang unang pagkakataon na nakita siya ng isang lalaki. Nang maisip ni Jiao Su na may mangyayari, bigla niyang narinig ang boses ni Alex Dixon. Tumaliko ka at humiga sa kama, natigilan si Jiao Su at biglang namula, Master, gusto mo ba ang posisyong ito? Kumunat ang noo ni Alex Dixon at sinampal siya. Ang hangin ng palad ay nagdulot kay Jiao Su na gumulong sa kama at napahiga sa kama. Talagang wala siyang pakialam sa fairer sex. Galit na sabi ni Jiao Su, gusto niyang bumangon. Ngunit bigla niyang naramdaman ang isang di nakikitang puwersa na dumidiin sa kanyang 4 na paa, kaya hindi siya makagalaw. Alex Dixon, mas mabuting maging mahinahon ka. Isang maselang katawan na naglalabas ng mabangong amoy ang nasa harapan niya. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alex Dixon, ang kanyang tingin ay nakita sa likod ni Jiao Su. Sa makinis at magandang likod, ang madilim na pulang rune ay nakikita sa kanyang ice crystal na balat. Pinagdikit niya ang kanyang hintuturo at gitnang daliri at tinapak ng ilang beses ang likod ni Jiao Su. Kaagad, tulad ng isang pagpipinta ng tinta, ang mga rune sa likod ni Jiao Su ay naging mas malinaw at mas malinaw, aktwal na natatakpan ang kanyang buong likod. Ang madilim na pulang rune sa kanyang likod ay sadyang nakakagulat. Kaya ito ang sumpa ng Demon God. Tumingin si Alex Dixon at nakita niya ang mga rune na ito ay pawang mga rune. Tila nasa loob na sila ng katawan ni Jiao Su mula pa noong bata pa siya. Inabot niya at tinakpan ng likod niya, at sinabing, baka masakit, tiisin mo. Anong gusto mong gawin? Hindi makagalaw si Jiao Su, medyo nagpanik siya,
naramdaman niya ang malaking palad ni Alex Dixon sa likod niya na lalong nagpanik sa kanya. Kahit na ano, hindi pa siya naghubad ng damit sa harap ng isang lalaki, lalo pa itong nahawakan nito. Ngayong idiniin na siya ni Alex Dixon sa paggamit ng kanyang espiritong lakas, hindi na niya makita ang mga galaw nito, naguguluhan siya. Hindi kaya may espesyal na libangan si Alex Dixon? O may tendency ba itong abusuhin siya? Nang ang isip ni Jiao Su ay napuno ng mga random na pag-iisip, sumigaw na si Alex Dixon sa malalim na boses, ang kanyang palad ay biglang naging ginto at kumikislap na may gintong liwanag. Bumangon ka, ang kanyang palad na nakadikit sa likod ni Jiao Su ay dahan-daang hinayla pataas. Ang isang bakas ng mahinang pulang aura ay tila pilit na sinipsip palabas sa katawan ni Jiao Su at mahigpit na hinawakan sa kanyang palad. Ang mahinang pulang aura ay patuloy na umiikot, na parang gusto nitong tumakas pabalik sa katawan ni Jiao Su. Ngunit sinipsip ito ng palad ni Alex Dixon hanggang sa hindi na ito makagalaw man lang. Agad na naramdaman ni Jiao Su na parang isang mahabang karayom ang tumusok sa kanyang utak, dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Habang inilalabas ni Alex Dixon ang pulang aura sa kanyang katawan, ang utak ni Jiao Su ay nagsimulang sumakit ng higit at higit, hindi pa niya naranasan ang ganoong sakit sa buong buhay niya. Napakasakit na tumagos sa bone marrow niya. Ang ganitong uri ng sakit ay dumadaloy sa kanyang kaluluwa. Siya ay maaaring ituring na may matatag na kalooban, kadalasan, napakahirap para sa kanya na ipakita ang kanyang mahinang bahagi sa harap ng iba, ngunit palagi niyang ipinapakita ang kanyang malakas na panig sa iba. Ngunit ngayon, si Jiao Su ay nasa sobrang sakit na malapit na siyang mamatay, ang kanyang buong ulo ay parang panghalo, at ang kanyang utak ay tinadtad sa mga piraso, nais niyang mamatay kaagad. Nasa sobrang sakit si Jiao Su kaya patuloy siyang sumisigaw, ngunit hindi siya makagalaw, at patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Habang sumisigaw si Jiao Su sa sakit, dahan-daang hinugot ni Alex Dixon ang pulang hininga mula sa kanyang likod, biglang nanginginig ang pulang hininga, at gusto niyang samantalahin ang pagkakataong makatakas. Sa sandaling ito, isinara ni Alex Dixon ang kanyang palad at hinawakan ang pulang aura. Ito ay bakas ng banal na kaluluwa ni Jiao Su, ngunit ito ay sumanib na sa Diablo, kaya ang puting banal na kaluluwa ay kinulayan din ng pula. Sinipsip ni Alex Dixon ang banal na kaluluwa ni Jiao Su sa kanyang katawan at iwinagayway ang kanyang kamay upang alisin ang paghihigpit ni Jiao Su. Phew! Si Jiao Su ay pawis na pawis at bumagsak sa kama na parabang siya ay bumagsak, kahit natanggalin ang paghihigpit, malata ang kanyang katawan at hindi siya makagalaw. Ngayon lang niya naintindihan ang ibig sabihin ni Alex Dixon ng konting sakit ngayon lang. Sinabi ni Alex Dixon, puwersa kong pinaghiwalay ang isang hibla ng iyong kaluluwa, sa aking kasalukuyang paglilinang, kaya kung sugpuin ng Diablo sa iyong katawan, hanggat ang aking kultibasyon base ay mas mataas kaysa rito, hindi ka makokontrol ng Diablo. Sobrang sakit, humiga si Jiao Su sa kama at inikat ang ulo, puno ng luha ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo ipinaalala kanina na napakasakit na ilabas ang aking kaluluwa? Sa ngayon, ang aking buong katawan ay nanghihina at hindi ako makalakad, dito ako magpapahinga ngayong gabi. Oo naman pagkatapos sabihin yun, umupo si Alex Dixon na naka-cross-legged sa sahig ng silid at nagsimulang magtanim. Nang makita ang kanyang saloobin, si Jiao Su ay natigilan saglit, at pagkatapos ay galit niyang tinapik ang unan gamit ang kanyang kamay. Hindi pa siya nakakita ng ganoong lalaki. Hinubad na niya ang kanyang damit at handa ng labagin ang mind law sa ilang dekada na niyang ginagawa. Siya ay nakahiga pa rin sa kanyang kama, ngunit siya ay talagang nagmumuni-muni at naglilinang sa mismong harapan niya. Alex Dixon, darating ang araw na hindi ka makakatakas sa akin. Galit na sabi ni Jiao Su, hindi na siya nag-abalang magsuot ng damit at diretsyong natulog sa kama ni Alex Dixon. Umupo si Alex Dixon sa lupa, ang spiritual sense ay pumasok na sa kawalan. Isang bakas ng kaluluwa ni Jiao Su ang sinipsip sa kanyang katawan, kinailangan niyang pigilan ito. Ang mga kaluluwa ng mga ordinaryong tao ay walang kulay at transparent, ngunit ang kaluluwa ni Jiao Su ay nahahawa, naglalabas ng madilim na pulang devil energy. Ginamit ni Alex Dixon ang kanyang potensyal na enerhiya upang balutin mapusyaw na pulang kaluluwa at ilagay ito sa dantian. Naramdaman din ng red devilish energy ang malakas na pressure, nanginginig at lumiliit na parang bola, napakamasunurin nito,
ginamit ni Alex Dixon ang spiritual sense at inutusan ng Red Devil Energy, mula ngayon, ako na ang amo mo, kung maglakas loob kang sumuway sa utos ko, papatayin kita. Kabanata 958 ang magalang na boses ng demonyo ay pumasok sa kanyang spiritual sense. Handa akong sumunod sa utos ng Master. Para sa mga demonyo sa mundong ito, susundin lang nila ang mga malalakas. Ang kakayahan ng demonyong ito ay katulad ng unang bahagi ng Golden Core, sa harap ni Alex Dixon, mas mataas ng ilang antas kaysa rito, pinigilan ng demonyo, wala man lang itong lakas ng loob na lumaban. Inayos ni Alex Dixon ang kaluluwa ni Jiao Su at nagsimulang maglinang. Bukas, darating ang mga reinforcements sa Three Water Town. Aalis na sana siya papunta sa Calm Mountain sa labas ng bahay at papasok sa Green Sky Realm. Ang maagang umaga ng Tri-Water Town ay natatakpan ng manipis na patong ng ambon sa umaga. Ang lahat ng taong bayan ay nakaluhod sa bakana ng bayan, nakadapa sa lupa, nanginginig sa kanilang mga katawan. Sa ulap sa harap nila, mayroong isang malaking itim na masa ng mga tao na nakatayo, tulad ng 1,000,000 malakas na hukbo. Sa likod ng hukbong ito, higit sa 40 armadong caravan ang sumunod na malapit, ang kanilang mga sasakyan ay puno ng mabigat na kagamitan. Sa buong, mahigit 20 helicopter ang umaaligid sa himpapawid at nagpapakalat ng hamog sa umaga. Ang ganitong uri ng sitwasyon ay isang bagay na hindi pa nararanasan ng lahat ng taong bayan, at labis silang nataranta. Kahit na sila ay cultivator at may kakilakilabot na lakas, sa harap ng buong heavy armored army na ito, matatalo lang sila. Sa sandaling ito, ang hukbong ito ay tahimik na nakatayo sa ulap ng umaga, nakatingin sa isang figura na nakatayo sa bukas na espasyo sa harap nila. Bahagyang itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo, sinulyapan ang hukbong nasa harapan niya at nagtanong. Nandito ba silang lahat? Nang siyang matapos magsalita, may lumabas na tao sa formation at magalang na nagulat. Nandito na lahat ang mga bantay ng pamilya ni Jiang. Kaagad pagkatapos, isa pang tao ang lumabas sa pila at yumuko para magulat. Ang Angshan family ng Mian Realm, dumating na ang mga bantay ng pamilya. Mga panlabas na espesyal na puwersa, nasa posisyon. Nanguang Chamber of Commerce Guards, 420 members na ang dumating. Ang pamilyaruan ng Five Yang Association ng Mian Realm, dumating na ang sandatahang lakas. Dumating na ang mga Jiang ng Yan Capital at ang mga bantay ng Dixon Clan. Ren family of Haicheng, Li family, dumating na. Sunod-sunod na narinig ang mga ulat sa hamog ng umaga. Nang matapos ang mga ulat, pinaikit ni Alex Dixon ang kanyang mga mata at sumigaw sa malalim na boses. Lahat ng tropa ay nakikinig sa aking utos, sa lakayin ng kalmadong bundok. Oo, nakakabingi at nakakabilib ang maayos na mga boses. Si Song Renqing ay natakot habang humakbang siya pasulong na nakayuko. Master Dixon, nakatipon ako ng higit sa 100 nagtanong magsasaka mula sa bawat pamilya ng pagtatanim sa Three Water Town, handa silang pagsilbihan si Master Dixon. Sumunod ka sa akin, Tuma NGO si Alex Dixon. Kung gaano siya kalakas, mas marami siyang pagkakataong manalo. Natuwa si Song Renqing at mabilis na umatras, tinipon niya ang kanyang mga tauhan at sumunod sa likod ng hukbo. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Alex Dixon, sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, kaya niyang pakilyusan ng 1,000,000 tropa, paanong hindi niya samantalahin ang pagkakataong mambola sa sandaling ito. Ang sikat ng araw ay nagpakalat ng ambon, isang malaking hukbo ang nagmarcha palabas ng bayan patungo sa Qingjing Mountain. Bundok ng katahimikan, mula noong sinaunang panahon, ito ay kilala bilang Immortal Mountain. Sinasabi na ang cultivator ay umakyat upang maging isang Diyos sa bundok, at sa loob ng ilang panahon, ito ay nakaakit ng maraming magsasaka na magtanim sa bundok. Nagtayo si cultivator ng nayon sa tiyan ng bundok, tinatakan niya ang pasukan ng lambak ng selyo at nilinang sa lambak na puno ng enerhiya na enerhiya, ito ang pinagmulan ng Asher Sky Realm. Dumating si Alex Dixon sa paanan ng bundok at itinaas ang kanyang ulo upang tumingin. Tuloy-tuloy na tumaas at bumagsak ang matatiyog na berdeng bundok, ito ay talagang isang kayamanan na lupain na mayaman sa kalidad na enerhiya. Kahit na naabsorb niya ang lahat ng mga balyena ng mga nagbibigay ng enerhiya sa loob ng radius na 10 milya sa isang gabi, ang mga berdeng bundok ay napuno na ngayon ng mahinang pag-andar ng enerhiya.
Ang araw ay sumikat na, at ang bundok ay natatakpan pa rin ng isang patong ng ambon na hindi nawawala sa mahabang panahon. Ang mga lumakad sa ambon ay hindi malinaw na nakikita ang daan sa unahan, at sila ay nawala sa kagubatan, napakakapal ng ambon, at matagal na silang nasa ambon, sila ay ganap na basang-basa, baka ma-suffocate pa sila hanggang mamatay. Tila ito ay isang paghihigpit na itinakda ng mga nauna upang pigilan ang mga tagalabas na makapasok sa Asher Sky Realm at makagambala sa kanilang paglilinang. Sa oras na ito, lumakad pasulong si Ding Ching at kinuha ang itim na bakal na token ng Ding family. Boss Dixon, gagamitin ko itong Ding family token para subukan at tingnan kung maaalis ko ang restriction. Hindi na kailangan, ikinumpas ni Alex Dixon ang kanyang kamay at isang maliwanag na liwanag ang bumungad mula sa gitna ng kanyang palad. Ito ang water spirit na pabuntong hininga si Song Renching, at hindi napigil ang lunukin ang kanyang laway. Maraming mata ng cultivator ang nakatutok din sa water spirit, at sila ay napuno ng inggit. Ito ay isang pagsipsip na bagay na ipinanganak mula sa kakanyahan ng langit at lupa, maaari lamang itong mapagtanto ng swerte, ngunit hindi hinanap, higit pa rito, makikilala nito ang amo nito, kung hindi ito kwalipikadong maging Panginoon nito, agad na mawawala ang water spirit. Hindi niya akalain na si Alex Dixon ay magkakaroon ng ganitong pambihirang kayamanan. Ang espiritu ng tubig ay lumipad mula sa palad ni Alex Dixon at nawala sa makapal na hamog. Sa isang iglap, ang makapal na hamog sa buong bundok ay tila sinisipsip ng isang balyena at natipon sa gitna. Wala pang ilang minuto, naisip na ng water spirit ang fog na bumabalot sa buong tahimik na bundok. So, ang espiritu ng tubig ay lumipad pabalik sa kamay ni Alex Dixon, pagkatapos sumipsip ng sapat na singaw ng tubig, dumobble ang laki nito, at lalo itong naging basa at may kintab. Ang maaliwalas na kalangitan ay 10,000 milya ang lapad, at ang sikat ng araw ay sumikat sa luntiang kabundukan, imposibleng makita ang ambon na napuno ng hangin kanina. Pasok, sigaw ni Alex Dixon sa malalim na boses at humakbang pasulong. Matapos kumalat ang makapal na ulap, lumitaw ang isang kurbadong landas sa kagubatan. Naglakad siya sa landas at pumasok sa isang primitive na kagubatan. Maraming mabangis na hayop at makamandag na ahas sa bundok. Lahat sila ay pinalaki ni Cultivator, na dating nakatira sa Asher Sky Realm. Ginamit ang mga ito para pigilan ang mga tagalabas na pumasok, hanggat ang mga estranghero ay nakapasok sa kagubatan na ito. Sila ay maaaring makagat hanggang mamatay ng mabangis na hayop o makalason hanggang mamatay ng makamandag na ahas. Gayunpaman, sa harap ng napakalaki at makapangyarihang hukbo, ang mabangis na mga hayop ay hindi ng ahas na sumulong, paimpol silang tumakas. Wala nang daan sa primitive forest, mahigit 100 miyembro ng club ang sumulong at gumamit ng mga machete sa pagpuputol ng mga puno at gamit upang piliting putulin ang isang landas. Matataas ang mga puno sa paligid, tumalon si Alex Dixon sa mga dahon at gumawa ng 2 hakbang sa hangin. Isang gintong liwanag na espada ang agad na lumipad at matibay na aynal-alayan ang kanyang mga paa. Ang mga tao sa ibaba ay tumingala at sinamba siya. Si Song Renching ay namangha din sa kanyang puso. Ang paglipad gamit ang isang espada ay isang bagay na magagawa lamang ng isang eksperto sa Soul Formation Realm. Hindi ko akalain na si Alex Dixon, na nasa nascent Soul Realm lamang, ay maaari ding sumakay ng espada. Hindi ko maisip ang kanyang potensyal sa hinaharap. Panay ang pagtapak ni Alex Dixon sa sword light at ibinaba ang ulo para tingnan ang mata ng ibon. May isang primitive forest sa harap niya, isa itong malawak na bukas na palanggana, sinakop nito ang isang napakalaking lugar, at ang mga nakapaligid sa bundok at mga tagaytay ay nakapalibot dito. Ang enerhiya sa palanggana ay lumaganap sa hangin, sa pamamagitan ng mga ulap, ang isang tao ay malabo na makakita ng maraming bahay. Ang lugar na ito ay dapat ang Asher Sky Realm. Sa ilalim ng patnubay ni Alex Dixon, ang grupo ng mga tao ay naglakad palabas ng primitive na kagubatan ng napakahirap at nakita ang malaking palanggana sa harapan nila. Bulalas ng maraming tao, hindi nila akalain na magkakaroon ng kuweba ng kayamanan na nakatago sa kalaliman ng kabundukan. Sa bakana ng palanggana ay nakatayo ang isang malaking berdeng bato na nababalutan ng lumot, nakaukit dito ang salitang Green Sky, at ang pirma ay Spiritual Master Jiu Zuan. Inangat ni Alex Dixon ang ulo at tinitigan ang berdeng bato,
ilang kaisipan ang sumagi sa kanyang isipan. Ang Nine Black Sect ay nagmula sa Green Sky Realm, ngunit hinanap niya sila sa maraming lugar, maliban kay Qin Lei, na isang half-assed disciple, wala pa siyang nakilalang iba. Sa oras na ito, lumakad pasulong si Ding Yu at nagpaliwanag, Boss Dixon, sinasabing ang Azure Sky Realm ay itinatag ni Spiritual Master Nine Profound, minsan ay nagkaroon ng Nine Profound Sect sa teritoryo, ngunit sa ilang kadahilanan, tumanggi ito, noong ipinanganak kami ng kapatid ko, wala na ang Nine Black Sect sa teritoryo namin. Ni Ding Qing, narinig ko na para maiwasan ang kidlat na kapighatian at pigilan ang Heaven Thunder na sirain ang Green Sky Realm, inilabas ni Reverend Jiu Zuan ang kanyang disipulo mula sa realm, gayunpaman, hindi na siya bumalik pagkatapos noon. I wonder kung buhay pa siya o patay na. Bahagyang tuma NGO si Alex Dixon, sa likod ng talon, ang misteryosong taong nakilala niya ay malamang na si Venerable Nine Profound. Nang maisip niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng swerte sa kanyang puso, kahit na ang isang dalubhasa tulad ng Adept Jiexan ay hindi nakaiwas sa kidlat na kapighatian, at nang pekay niya ang espiritu ng espada, maswerte na siya ay nagkaroon ng sinaunang espiritong bato tulad ng Nuez Stone, kung hindi, malamang ay naduraj na siya ng makalangit na kidlat. Kabanata 959 na paatras si Alex Dixon, 3 beses siyang yumuko sa pangalan ni Adept Jiu Zuan sa berdeng bato. Muli niyang tinawag si Qin Lei at pinayuko ito. Sa hindi malamang pagkakataon, lumuhad si Qin Lei at yumuko ng 3 beses sa kanya. Martial Ancestor, I finally see you, ngayong kasama ko na si eldest senior brother, makatitiyak ka kapag yakapin ko ang hita ni senior brother, simula ngayon, siguradong dadalhin namin ang aking panganay na senior brother ang Nine Black Sect sa mas mataas na taas. Sa pagtingin sa kanyang nakakalokong ekspresyon, lahat ay gustong tumawa, ngunit hindi sila nang ahas. Ang kanyang nakatatandang kapatid ay si Alex Dixon. Sa pag-alalay sa kanya ng kanyang senior brother, kahit gamulong si Qin Lei sa lupa, walang maglalakas loob na pagtawanan siya. Mahigit 20 taong nakasuot ng itim na damit ay lumitaw, at sa isang alon ng mga tunog ng daldalan, mabangis nilang itinaas ang kanilang mga talam at itinapon ang kanilang sarili sa kanya. Ang mga mukha ng mga taong ito ay natatakpan ng mga simbolo, at ang kanilang balat ay maitim, ang mga damit na kanilang isinusuot ay halos gawa sa balat ng hayop, at sila ay walang katulad na mabangis. Mga mandirigma ng Wizard Tribe, malamig na bumuntong hininga si Jiao Su, at ang pamaypay sa kanyang kamay ay agad na lumipad palabas. Inilabas din ni Ding Qing ang Ice Crystal Needle, mukhang kailangan nating patayin ang daan papasok. Kasunod ng kanyang mga salita, mas marami pang mangkukulam na mandirigma ang lumabas mula sa kagubatan sa tabi nila. Lahat sila ay napuno ng puot at umungal habang sila ay sumugod papunta sa karamihan. Kasabay nito, ang mga kahoy na palaso ay lumipad palabas mula sa masukal na kagubatan. Ang mga palaso ay nakaimbed sa bakal, at sila ay tumusok papunta sa karamihan na parang mga balang. Ilang tao ang nahuli at natusok ng mga palasong kahoy, agad silang bumagsak sa lupa at bumubula ang bibig, 2 daloy ng itim na dugo ang umagos mula sa kanilang mga butas ng ilong at sila ay namatay. Ikinaway ni Jiao Su ang bakal na pamaypay upang harangan ang makapal na ulan ng mga palaso at sumigaw ng malakas, lahat, mag-ingat, huwag saksakin ng mga kahoy na araw ng Wizard Tribe. Ang mga palaso ay natatakpan ng bituka na damo at may gasgas sa balat, mamamatay ka ng walang pag-aalinlangan. Parami ng parami ang mga mandirigma ng Witch Clan na sumugod na may kakaibang sigaw at nakipaglaban sa karamihan. Biglang, ang mga tunog ng labanan ay yumanig sa kalangitan sa pasukan ng lambak, ito ay isang gulo. Si Alex Dixon ay napapalibutan ng isang layer ng enerhiya, na bumubuo ng isang solusyon na mayroong enerhiya. Ilang kahoy na araw na nakatutok sa kanya ang lahat ay naharang ng spiritual energy barrier, sa isang buga, nabasag sila at nahulog sa lupa. Ang ulo ng palaso ay kumikinang na may asul na liwanag, nang dumampi ito sa damo sa lupa ay agad na natuyo ang damo at naging dilaw, makikita kung gaano ito kamandag. Isang mangkukulam na mandirigma ang humawak ng mahabang sibat sa kanyang kamay at sumisigaw habang tinutusok niya si Alex Dixon. Dang, ang matalim na spearhead ay tumama sa spiritual energy barrier at tumalbog pabalik, ang mangkukulam na mandirigma ay pinalipad din ng 3 o 4 na metro ang layo,
at ang kanyang ulo ay dumudugo mula sa pagkahulog. Gayunpaman, pinunasan lamang ng bruhang ito ang dugo sa kanyang mukha, para siyang galit na hayop, hawak ang putol na sibat at walang takot na sumusugod, siya ay lubos na inilalagay ang kanyang buhay sa linya. Sa paligid niya, ang mga mangkukulam na mandirigma na nakikipaglaban sa mga miyembro ng club ay pare-parehong mabangis. Putulan man ang kanilang mga kamay o malubha silang nasugatan, hanggat may natitira pang hininga, ang mga mangkukulam na mandirigmang ito ay aakyat at patuloy na umaatake kahit na gusto nila. Shua, tumalon si Jiao Su sa gilid ni Alex Dixon at ikinaway ang kanyang kamay, pinadala ang mangkukulam na mandirigma na may sirang sibat na lumipad 4 o 5 metro ang layo. Napangiti siya ng mapait at sinabing, ang mga mangkukulam dito ay na-brainwash ng Great Elder. Akala nila poprotektahan lang sila ng mga Diyos kapag namatay sila sa labanan, kaya lahat sila ay sumugod ng walang pakialam sa kanilang buhay. Dinala ni Han Yun ang isang pangkat ng mga miyembro ng espesyal na puwersa at sumugod, puno ng dugo ang kanilang mga katawan. Sila ang mga elite na miyembro ng club sa labas ng kaharian, at kaya nilang lumaban sa 100, bagamat hindi sila nasaktan, ang mga pag-atake ng Witch Clan ay ganap na nagpapakamatay. Kaya medyo nahirapan din silang lumaban. Pinunasan ni Han Yun ang dugo sa kanyang mukha at sinabi kay Alex Dixon, "Boss, hinaranggan ko ang mga bastard na ito sa entrance ng lambak, kailangan ko silang turuan ng leksyon, pumasok ka muna, magdadala ako ng mga taong magbabantay sa likod." Tuma-NGO si Alex Dixon, biglang, isang alon ng hangin ang sumabog mula sa kanyang katawan at nagpabagsak sa kanilang mga mangkukulam na mandirigma sa kanyang paligid. Bumaba ang takong niya, napadiin siya sa lupa, at biglang, ang buong katawan niya ay parang bola ng kanyan, diretsyong bumaril. Bang, 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 hindi man lang nakita ng mangkukulam na mandirigma sa kanyang harapan ang kanyang mga figura bago siya natamba ng bala ng tao, ni Alex Dixon. Ito ay tulad ng isang rocket, hinahati ang larangan ng digmaan sa bahagi. Napakabilis ni Alex Dixon kaya nag-iwan siya ng malabong bakas ng gintong enerhiya sa likod niya, nakagawa rin siya ng madugong landas sa magulong larangan ng digmaan, at kahit saan siya magpunta ay puno ng dugo. Si Chin Lei ay natulala lang sa kanyang nakita, makalipas ang mahabang panahon, sumigaw siya na puno ng paghanga ang mukha, ang gwapo talaga ni Kuya Senior. Tara na, iniunat ni Jiao Su ang kanyang kamay at binawi ang bakal na fan sa hangin. Ibinaba niya ang kanyang katawan at agad na sinundan ang madugong daanan na itinulak ni Alex Dixon at mabilis na tumakbo pasulong. Sundan mo siya, hindi nag-atubili ang magkapatid na Ding at tinapak ang dulo ng kanilang mga daliri sa paa. Dalawang figure ang bumangon sa hangin at sumunod na malapit sa likod ni Alex Dixon. Senior brother, hintayin mo ako, itinaas ni Chin Lei ang kanyang kamay at lumipad palabas ang sinumpaang sound blade. Tumagos ito sa puso ng isang mandirigmang mangkukulam, mabilis niyang binawi ang kanyang punyal at tumakbo pasulong. Si Alex Dixon ay sumugod at biglang nakarinig ng tunog ng hangin na napyunit. Agad siyang napahinto at lumingon, ilang bowl ang apoy na kasing laki ng mga brazier ang mabangis na nabasag mula sa kaliwa. Agad na pinalo ni Alex Dixon ang kanyang palad at ikinalat ang mga bowl ang apoy. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit na nakatayo sa kaliwa at may hawak na skeleton staff. Pinamumunuan niya ang 12-dosenang mga mandirigma na nakasuot ng itim at mabangis na nakatingin sa kanya. Huminto siya at inangat ang ulo para tingnan ang matandang nakaitim na damit. Mukhang hindi mababa ang status ng matanda sa Wizard Tribe, baka matanda din siya. Bago pa man may buka ni Alex Dixon ang kanyang bibig, sunod-sunod na galit na ungol ang pinakawalan ng matandang nakasuot ng itim na damit. Naabutan na siya ni Jiao Su, napabuntong hininga siya at huminto, nang iangat niya ang kanyang ulo para tingnan ang matandang nakaitim, hindi niya maiwasang mapanganga. Anong sabi niya? Malamig na tanong ni Alex Dixon. Tinitigan ni Jiao Su ang nakaitim na matanda at malamig na sinabi, ito ang pangalawang elder ng Wizard Tribe, ang pinuno ay ang kanyang anak. Tinanong niya kung pinatay mo si Wu Qi at gusto mong bigyan mo ang iyong buhay, ipaghiganti ang kanyang anak. Oh, tinaas ni Alex Dixon ang kanyang kilay at malamig na sinabi, sabihin mo sa kanya na karapat-dapat ito ng pinuno, sabihin mo sa kanya na umalis sa harapan ko. Agad na sinabi ni Jiao Su sa pangalawang elder ang mga salitang ito sa wika ng lahi ng mangkukulam. Sa sandaling matapos siyang magsalita,
ang pangalawang elder ay agad na nagalit, at ginamit niya ang skeleton staff upang suportahan ang sarili sa lupa habang ang isang string ng matalim na gurgling na tunog ay lumabas mula sa kanyang bibig. Pagkaraang marinig ito ni Jiao Su, sinabi niya kay Alex Dixon, sinabi ng pangalawang elder na dahil namatay ang iyong anak sa iyong mga kamay, gusto mong mahuli sa buhay, gagamitin niya ang soul stripping technique sa mga artifact forgings, durugin ang iyong katawan at pakainin ito sa Black Flood Dragon, at sirain ang iyong kaluluwa. Ganun ba? Malamig na sabi ni Alex Dixon. Dahil ayaw niyang umalis, patayin din natin siya. Pagkatapos niyang magsalita, ang pangalawang elder ay umawit na ng isang string ng mga incantation at iwinagayway ang skeleton staff sa kanyang kamay. 4 o 5 puting buto na kasinlaki ng nyog ang nakasabit sa skeleton staff, at isang string ng mga nanliit na ulo ng tao ay itinali sa ilalim, sila ay kasing laki ng isang kulay kahel, at ang buong katawan ng mga tauhan ay gawa sa mga buto ng tao, na ginagawa itong mukhang lubhang nakakatakot. Sa ilalim ng pagwawagayway ng pangalawang elder, ang 4 na ulo ng tao sa staff ay biglang bamuka ang kanilang bibig at nagluwa ng 4 o 5 apoy. Ang mga pulang apoy ay tumalsik mula sa bibig ng kalansay na parang apoy na dragon, mabilis na sinusunog ang nakapalibot sa temperatura ng hangin, kakaiba, ang apoy ay hindi ganap na pula. Ang mga panlabas na apoy ay talagang napuno ng berdeng phosphorus na apoy, na nagbibigay ng nakakatakot na pakiramdam. Kabanata 906 ang mga nakapaligid na puno, na natatakpan ng berdeng phosphorescence, ay biglang nagliyab sa isang putok, na parabang binuhusan sila ng gasolina. Sa isang kisap mata, ang paligid ay naging dagat ng apoy. Ang apoy ay napakatindi, mabilis na nakapalibot kay Alex Dixon sa gitna. Ang lahat ng apoy ay nanginginig sa berdeng phosphorus na apoy, na lubhang kakaiba. Ang enerhiya sa katawan ni Alex Dixon ay sumabog, at agad na bumuo ng isang hadlang, na humaharang sa mga apoy sa paligid niya. Si Jiao Su ay tumabi sa kanya at sinabing may takot, ito ang makamulto na apoy, kung hinawakan mo ito ng kaunti, masusunog ito sa iyong buong katawan, at hindi mo ito mapapatay kahit na gumamit ka ng tubig. Ginamit ng pangalawang elder ang skeleton staff at ang kanyang mukha ay puno ng bangis, malakas na sigaw niya na parabang susunugin niya ng buhay si Alex Dixon. Kasabay nito, sumugod din ang mga mangkukulam na mandirigma sa tabi ng pangalawang elder habang nagsisisigaw. Bumuo sila ng bilog sa paligid ng apoy at tumingin kay Alex Dixon na parang tigre na nakatingin sa biktima nito. Sa ilalim ng kontrol ng pangalawang elder, ang apoy ay lumaki at lumaki. Si Alex Dixon, na nakatayo sa gitna ng bilog ng apoy, ay parang isang itlog na itinapon sa apoy, napapaligiran siya ng apoy mula sa lahat ng direksyon. Ang tanging bagay na makapagpapatigil sa apoy ay ang kalasag ng pagbibigay ng enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. Tumabi sa kanya sina Jiao Su at Ding Qing, napatingin sila sa apoy na namumuno sa langit at nakaramdam ng kaunting takot. Gayunpaman, bagamat kumalat ang apoy, tumabi sila kay Alex Dixon at hindi nakaramdam ng init. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo, sumangot ng malamig, at iwinagayway ang magkabilang palad. Sa maliit na kakayahan lang na ito, maglakas loob kang ipakita ang iyong kakayahan sa harap ko. Boom, ang makamulto na apoy sa paligid ay biglang kumalat at narinig ng malakas na hangin, na nag-iwan ng malaking bakanteng espasyo. Agad na ikinaway ng pangalawang elder ang skeleton staff, at sunod-sunod na incantation ang lumabas sa kanyang bibig. Kaagad, nag-ipon muli ang makamulto na apoy na ikinalat ng hanging palad ni Alex Dixon, at talagang doble ang laki ng apoy kumpara sa dati. Hindi ito gagawin, kung magpapatuloy ito, masusunog ako hanggang sa mamatay, kailangan kong makaalis dito sa lalong madaling panahon, nag-aalalang sabi ni Jiao Su. Nang matapos siyang magsalita ay bigla siyang nakaramdam ng init. Ang spiritual energy barrier sa paligid ng katawan ni Alex Dixon ay biglang nawala. Ang mga ekspresyon ng tatlong babae ay agad na nagbago mula sa pagkagulat hanggang sa pagkagulat habang pinagmamasdan nila ang napakalaking dila ng apoy na tumatama sa. Sa sandaling ito, kalmadong iniunat ni Alex Dixon ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang nagngangalit na apoy sa langit ay sinisipsip sa kanyang palad na parang balhina na sumuso. Sa isang kisap mata, ang nakapaligid na apoy ay ganap na nawala, at isang malamig na simoy ng hangin ang umihip. Si Ding Qing at ang iba pang mga batang babae ay nakatayong blanko sa bakanteng lupa,
at halos maghinala na sila ay nakakakita ng mga bagay. Kung hindi dahil sa nasusunog na lupa at sa mga nasusunog na marka sa paligid, ang apoy ngayon ay tila wala na at wala man lang bahid ng init sa hangin. Sa muling pagtingin sa palad ni Alex Dixon, wala man lang bahid ng paso. Nang makitang ang apoy ng multo ay hinigop lahat ni Alex Dixon, nagalit ang pangalawang elder. Siya ay mabangis na umawit ng isang string ng mga incantation at iwinagayway ang skeleton staff sa kanyang kamay, na iniluwa ang ilan pang nagngangalit na fire dragon. Biglang inunat ni Alex Dixon ang kanyang kamay at inilahad ang palad palabas. Boom! Isang malaking dragon na apoy ang lumipad mula sa kanyang palad at sumugod sa kanila. Ang apoy na iniluwa ng skeleton staff ay parang bulate at malaking dragon kung ikukumpara sa malaking dragon na ito. Natigilan ang pangalawang elder, ang kanyang mga mag-aaral ay napuno ng makamulto na apoy na pumawi sa langit at tumakip sa lupa, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Masyadong malakas, sa isang iglap ay nanambalik din ang ilang mga mangkukulam na mandirigma sa likod niya. Itinapon nila ang kanilang mga sandata at tumakbong parang baliw, sumisigaw at sumisigaw. Napakalaking dragon na apoy, parang gusto nitong lamunin ang lahat ng bagay sa mundo. Hindi ba mas mabuting manatili dito at maghintay sa kamatayan? Nabawi din ng pangalawang elder ang kanyang katinoan, galit siyang umungol at lumabas ang enerhiya na mula sa kanyang katawan. Sa tungkod ng bungo sa kanyang kamay, ang lahat ng mga bungo ay sabay na bamuka ang kanilang bibig, at nakakagulat na iniluwa ang isang haligi ng apoy na kasing laki ng apoy na dragon, na lumalaban dito. Interesting, mahinang sabi ni Alex Dixon, tapos biglang winagayway ulit yung kamay niya. Boom! Isang higanteng dragon na apoy ang lumipad mula sa kanyang kaliwang palad at sumugod patungo sa kanyang kalaban. Ang higanteng fire dragon na ito ay 4 hanggang 5 beses na mas malaki kaysa sa fire dragon sa kanyang kanang palad. Laking gulat ng pangalawang elder kaya namutla ang kanyang mukha, hindi maiwasang manginig ang kanyang mga paa. Nasa golden core stage na ang kanyang cultivation base, upang makontrol ang tauhan ng ulo ng tao, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, at anong klaseng eksperto si Alex Dixon para makontrol ang ganoong kabangis na apoy ng multo. Dagandong, nilamon ng apoy ang pangalawang elder, at kasama ang skeleton staff sa kanyang kamay, ito ay naging dagat ng apoy. Nilamon din ng dagat ng apoy ang grupo ng mga mandirigma ng voodoo race na tumatakbo para sa kanilang buhay sa likuran niya, nasunog silang lahat hanggang sa naging abo. Sa nagngangalit na apoy, mahinahong binawi ni Alex Dixon ang kanyang kamay at tumalikod upang maglakad pasulong. Sinabi ni Jiao Su na may habag, sayang, ang skeleton staff ay isang magandang magic weapon ng lahi ng mangkukulam at ito ay nasunog ng ganoon lang. Narinig ito ni Alex Dixon na nasa harapan nila at hindi lumingon, mahilig ka rin sa ganitong klase ng basura, kung gusto mo talaga. Gagawa ako ng staff in the future at magagamit mo ito sa protektahan ng iyong sarili. Tatandaan ko ito, agad na naging masaya si Jiao Su at masayang sumunod. Ang magic weapon na personal na pinino ni Alex Dixon, ito ay mas malakas kaysa sa skeleton staff, hindi man lang ito mabibili sa labas ng mundo. Nang marinig na aayusin ni Alex Dixon ang magic weapon para kay Jiao Su, nagkatinginan sina Ding Qing at Ding Yu. Isang maasim na lasa ay lumitaw na sa kanilang mga puso. Boss Dixon, gusto din namin, casual lang ang sinabi ni Alex Dixon, pero hindi niya inaasahan na magseselos ang dalawang babae, kaya sinabi niyang, okay. Ang pagpino ng ilang matataas na grade na magic weapon ay hindi isang malaking bagay sa kanya. Higit pa rito, sa kanyang kasalukuyang cultivation, ang mga high-grade magic weapons ay wala nang gamit sa kanya. Ang ilang magic weapons na nasa kanya ay pawang mga sinaunang divine-grade magic weapons, lalo na ang sword spirit, na pino na ito upang maging isang artifact spirit, sapat na upang sirain ang langit at patayin ang lupa. Nang makitang ang pangalawang elder ay nasunog sa wala ng apoy na dragon ni Alex Dixon, ang lahat ng nakapalibot na mandirigmang mangkukulam ay nanginginig sa takot, walang nang ahas na humakbang para pigilan si Alex Dixon. Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon, naglakad siya pasulong, at lahat ng mga mangkukulam na mandirigma sa paligid niya ay umatras, natatakot na makalapit sa kanya. Ang grupo ng mga tao ay naglalakad ng walang harang sa gitna ng lambak. Sa daan, bukod sa mga mangkukulam na mandirigma, ilang senior wizard, at isang grupo ng mababang antas na mga assassin mula sa Dark Group,
Wala silang nakitang anumang bakas ng Great Elder, Dixon Yulong, at ng iba pa. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon. Kakaiba, saan sila nagpunta? Ang Azure Sky Realm ay napapaligiran ng isang malaking hukbo. Kahit may pakpak ang kalaban, mahihirapan silang makatakas. Bakit walang palatandaan sa kanila? Sa sandaling ito, isang sirang batong templo ang biglang lumitaw sa harap nila. Sa magkabilang gilid ng malaking batong pinto, may dalawang masamang estatwa ng dragon na batong baha na itinayo. Matagal nang nandoon ang mga estatwa ng bato, kaya halos hindi na makilala ang mga ito. Sa loob ng batong pinto ay may hagdanan na patungo sa ilalim ng lupa. Ang mga nakapaligid na mangkukulam na mandirigma ay hindi nang ahas na umakyat muli. Nasaan ito? Tanong ni Alex Dixon. Sinabi ni Zhao Su, ito ang templo ng wizard. Ang lahat ng matatandang wizard ay inilibing dito pagkatapos nilang mamatay. Ayon sa alamat, mayroong mga divine beast ng wizard race sa templo, ngunit hindi ko pa sila nakita noon. Sinasabi na kung ang banal na halimaw ay nabalisa, ito ay magiging sanhi ng isang kapahamakan sa mundo. Inilabas ni Alex Dixon ang kanyang banal na pakiramdam at naramdaman ang malakas na pag-akyat ng espiritual na enerhiya sa ilalim ng templo. Malabo rin niyang naramdaman ang pag-iral ni Dixon Yulong. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, nagtatago sila sa ilalim ng templo. Pumasok tayo at tingnan natin. Pagkasabi noon, humakbang si Alex Dixon sa pintong bato. Saglit na nag-alinlangan si Zhao Su bago sumunod sa kanya. Nang makita ang grupo ng mga tao na naglalakad papasok sa templo, nagulat ang mga nakapaligid na mangkukulam na mandirigma. Inihagis nila ang kanilang mga sandata at gumapang sa lupa sa takot. Bumaba ang mga hagdan ng bato, ang mga pader na bato sa magkabilang panig ay sinindihan ng mga sulong ng langis. Ngunit marami sa mga ito ay napatay na, madilim ang lagusan. Ikinaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay at tumawag ng isang water spirit. Agad, isang bola ng tubig at puting liwanag ang lumutang sa hangin, na nagpapaliwanag sa lahat ng nasa paligid nito. Nanguna ang water spirit, at si Alex Dixon ay bumaba ng hagdan. Napakahaba ng mahabang hagdanan na tila hindi makita ang dulo nito, itim na itim ang dulo ng hagdanan, na para bang papunta dito sa impyerno. Habang pababa sila, bumababa ang temperatura, isang malagim na tanawin, at ang mga babae ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Hindi nila alam kung gaano katagal silang naglalakad, ngunit hindi na nila naririnig ang mga ingay ng labanan sa lupa. Nagkaroon ng nakamamatay na katahimikan sa kanilang paligid. Tanging tunog ng tubig na pumapatak sa bato lamang ang kanilang naririnig. Ito ay nakakatakot na tahimik. Abangan ang susunod na kabanata.